Hi class, Sir James here, and welcome to another episode of the Late 20s Project featuring our special series called Career Talk, helping students and fresh grads taking their first step towards Adulting 101. At sa episode number 5 natin, ang pag-uusapan natin ay ang kursong Civil Engineering. Mula sa pagiging isang Civil Engineering graduate, ano pa ba ang pwedeng maging opportunity sa pag-aaral abroad ng Masters ng Civil Engineering? Ano nga ba ang mga posibleng maging trabaho, mga posibleng aralin sa kursong Civil Engineering? Lahat ng yan, alamin natin, sabay-sabay nating panoorin at pakinggan sa episode na ito. Kamusta? Yan, okay naman. Kamusta? Okay, so usually yung mga na-interview natin dito, sila yung pinag-i-introduce ko sa sarili nila. So, baka pwede nyo mga introduce yung sarili nyo very quick, ano yung course na tinake sa college, and then konting overview, ano yung ginagawa nyo ngayon. Start tayo with Richard. Okay. So, hello everyone. So, ako pala si Richard Lee Morales. So, back in the Philippines, I'm a civil engineer. So, yun. So, basically, my undergraduate, uh, my undergraduate degree is BS Civil Engineering from UPLB. And then, nag-work ako sa industry for around 3 years. And then, nagturo din ako sa, dun sa aking alma mater sa UPLB for around 3 years din. And then I took a master's in Europe under Erasmus Mundus scholarship. So ang degree is MSc Smart Cities and Communities. So actually, I just finished the master's last July. Related pa rin sa civil lang yun. Tama. Related pa rin sa civil eng. Yeah. Yeah, But mamaya more on cities. ibayin natin yung yung pagpunta mo dun sa path na nag-take ng master. Okay. Right, right. And then si Jericho naman. Hello, ako si Gerard Jericho Ronquillo. Also back in the Philippines, I was a civil engineer. So ang course ko ay BS Civil Engineering from UPLB. And then nag-work ako for 2.5 years as a structural design engineer sa Makati before taking up a master's degree in fire safety engineering sa Europe, sa Belgium, Sweden, and United Kingdom. And now I'm working as a senior fire engineer sa London. Yun. Sa simpleng Tagalog, bombero po. Hindi, biro lang. Okay. So bigatin talaga ng mga ng mga batchmates ko. So batchmates ko si Jericho and si Richard sa college org sa UP Los Baños. Okay, so ngayon bago tayo pumunta dun sa so mga recent na experience nyo nung nagtatrabaho na or kakagraduate. Balikan muna natin yung pagkabata natin. Yan. 'Di ba? Pagkabata natin, madalas ang tinatanong sa atin, ano yung gusto mo maging, 'di ba? Yung common na answer, halimbawa ako, ang lagi ko sinasagot nun, gusto ko lang maging piloto. Alam ko, nagpapalipad ng aeroplano. Pero nung nagka-idea na ako na, ay, pwede pa lang mag-plane crash, parang ayoko na. Tapos pagdating ng elementary, doon ako naririnig ko na lang, ay, ano daw, CPA daw, CPA. O kaya mechanical engineer. Pero wala naman akong idea kung ano yun. Parang, okay, ganun lang, ina-absorb mo lang. So, kayo, nung bata kayo, ano yung madalas nyong sinasagot kapag tinatanong kayo, ano yung gusto nyo maging? Gusto ko nung dati astronaut. Yung wag nakikita ko yung sa mga sa mga cartoons, pupunta sila sa moon. Yun talaga yung nakikita ko dati. Pero Okay. ayun. Pero eventually, parang naging engineer. Kasi nung parang high school, parang magaling kasi ako sa math nung high school. So parang sinasabi, uy, magaling ka sa math, so mag-engineer ka. So, parang Yung somehow na-brainwash ako eh. brainwash ka na. Pero yung pagiging astronaut, gusto mo pa yun hanggang makagraduate ng ng Ay, element. hindi. Parang lang siya, fantasy. Parang fantasy lang Just, din. kasi Okay. di ba? Makikita mo Bata yung pa lang tayo. pupunta sila Parang sa moon. na-amaze ka. Okay. Exactly. Si ikaw, Jericho, anong trip mo nung bata? Ako nung mga grade 1 to grade 3, parang naisip ko na maging lawyer. Ah, Tapos, maangas na itong bata. pero parang gusto ko mag-abogado ganyan. Then kaso parang nakakapanood ako sa mga teleserye ng pag Napapatay. mga lawyer napapatay ganyan. So, doon nagsimula na parang ay ayoko na pala kasi parang delikado. Oo nga, Then after nun, mahilig kasi ako mag-drawing ng bata. So parang pambato ako sa mga poster making contest nung elementary, high school ganyan. So parang ang gusto ko talaga nung una, until now gusto ko pa rin siya kung
bibigyan ako ng chance or kung alam mo yun, may free time, gusto ko maging architect. And pero para nung pumipili na ako ng course nung high school, going to college, mas pinili ko yung civil engineering kasi yung nanay ko ay electrical engineer. So, nung bata kami, parang madalas kapag nakakita kami ng mga building ganyan or mga structures, palaging inaano ng nanay ko parang, oh, ito, ganito namin siya ginagawa, ganito function yan. Kasi yung nanay ko ay more on, yung work niya dati ay sa parang steel design and ano. So pag dumadaan kami sa mga planta sa Batangas, ganyan, pinapaliwanag niya kung para saan yun, or pag may mga barkong dumadaan sa Batangas, ganito namin ginawa, ganito, ganyan. So, doon ako na parang kaya mas pinili ko mag-engineering kasi parang partly may influence ng nanay ko, and then civil kasi related siya sa buildings which is also close to architecture. Kaya civil engineering yung kinuha ko. Ayun. So malaking factor din talaga madalas ay yung kung ano yung influence ng family, yung mga nasa paligid na. I mean, like the usual. Lalo sa Pilipinas. Filipino family, di ba? Ano ba, ng mga doktor, minsan mape-pressure ka rin na mag-take ng med and abogado o teacher. So, sa case mo, engineer, and syempre kasi nga, yun yung naging kinalakihan mo. So parang nabibuild din yung interest towards that. So, pero pagdating ng high school, syempre, kahit pa paano, di ba, meron na tayong sarili pag-iisip. Ano ba, mas na-strengthen lang ba yung interest mo na mag-take ng something related to engineering specific to civil eng? Or nagkaroon din ng point na parang napaisip ka, baka may ibang course akong parang trip din. So, kay Jericho muna. Ayun, so parang nung time na yun nga, nung pumipili ako ng school, dahil wala kasi ang school na pinag-applyan ko. Batangas State University and UPLB. Sa Batangas State University, first choice ko ay civil engineering. Second choice ay architecture. Then, sa UPLB, since walang architecture, civil engineering, and BS Chem. Kasi, nung third year high school ako, nung chemistry yung subject, yun yung parang pinaka-paborito kong subject. To the point na parang nung high school, ako yung parang best in chemistry, ganyan. So, parang BS chemistry yung second choice ko sa UPLB. Nung nagkaroon na, so talagang hindi pa rin ako yung, alam mo yun, yung fully decided sa civil engineering nung time na yun. Tapos nung na-receive ko yung results from UPLB na nakapasa ako sa civil engineering, doon na yung parang na strengthen na, okay, ito na yung kukunin kong course talaga. Kasi baka ito yung destined para sa akin. Okay. So, si Chard naman, ano yung mga nasa isip mo nung time na nasa high school ka? Ano ba yan? Tungkol lang ba sa math? Nabanggit mo kanina kasi magaling ka sa math. Sige, go na, engineering. Ay, hindi rin. Kasi ano rin I grew up kasi from QC. So, basically sa Manila, di ba, maraming mga structures, buildings. So, syempre nakaka-inspire makita yung mga tall buildings. Ganyan. So, kaya basically, doon din na-reinforce yung pagiging CE. Pero, nung kumukuha ako nung UPCAT before, ang choices ko nun, first choice ko talaga CE. Tapos sa Diliman yun. Tapos second choice ko, computer engineering. Sa LB, CE, tapos ComSci. So, parang naisip ko kasi computer kasi mahilig ako sa video game. So, nag-Ragnarok ako nung high school. Ganyan. So, yan, yung mga Counter-Strike. So, parang naisip ko rin before, parang gusto ko tayo ng game of shop. Oo. Maging taga-bantay ako. Extend po ng 15 minutes. 50 pesos, 3 hours. Pero yun yung mga naisip ko noon kasi parang gusto ko rin mag-develop ng computer. Kaya lang naisip ko noon, ay wala akong sariling computer. Di pa uso yung mga laptop dati nung freshman. Kaya sabi ko baka mahirap pa. Kaya siguro CE talaga. So, yeah. Pero paano, okay, sabi nyo may interest kayo sa mga building structures. Paano lang kayo nagka-idea na civil lang yung malapit na course dyan? Dahil na rin ba sa parents, family, or simpleng pagre-research ba? I mean, kasi di ba kung halimbawa, totally blinded tayo sa mga course sa college, ano nga bang course yung related dito?
Normally mga teacher sa high school eh. Kaya naman So, feeling. lalo yung mga math teacher, parang nung sabi nila magaling ako sa dapat mag-engineer ka. Okay. Although hindi ko masyadong ma-associate bakit engineer. So, pero parang yun doon talaga eh. So, Tama. yun. Ganun sa Pero, Tingin ko, go ahead, Jericho. yun, sa akin parang factor din talaga yung parents, number one. Kasi sila may background. Then, syempre yung mga, parang, alam mo naman sa Pilipinas, parang madalas, isa sa mga common na tinitake up ng mga estudyante. And then parang, alam mo yun, sa mga, parang sinasabi na, oh, si engineer, ganito, ganyan. So, meron kang, parang na-expose ka na sa gano'n na thinking na yung engineering is something na parang common, and then usually nga yung magagaling sa math, ganito, ganyan. And then, alam mo, pag civil engineer, marami din kasing civil engineer na sa Pilipinas. So, medyo, kahit na hindi mo siya i-research, magkakaroon ka ng idea, Ah, partially, kung ano yung ginagawa ng civil engineer. Kasi, yun, may mga tito ka or kamag-anak na civil engineer, ganito ginagawa, nagkokontrata, gumagawa ng buildings and everything. So, ayun, feeling ko, yun, factor din talaga yung environment. So, nung time na yon, okay, at least, I think, maganda sa kalagayan nyo na nagkaroon kayo ng idea, like, ano ba yung possible gagawin ng isang civil engineer. Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano yung naaalala nyo that time na alam nyo yung posibleng gawin ng isang civil engineer? Ano ba yan? Basta may kinoconstruct na, na building dyan, na pag-alagala lang si engineer, mando-mando. Ano yung nakikita yung idea nung time na yon? I mean, nung syempre nung wala pa kayong very detailed na picture ng isang civil engineer. sino muna? Oh, Chart. Sige, ako muna. Basically yun talaga. Basically, parang nagmamanage ng construction ng building. Siguro kaya ano na rin. Kaya parang yung, kumbaga sa specialization, ako ang kinuha ko parang project management. Si Jericho, sa structure eh. So kaya kasi parang nakikita ko sa civil engineering na parang siya yung parang siya yung, ano mang tamang term? Parang siya yung pinaka-leader. Parang sa kanya nagre-revolve around kung paano may tatayo yung structure. Siya yung nagmamanage ng tao, siya yung nag-instruct na lahat. Kumbaga, nasa kanya lahat ng knowledge para maitayo yun. So, yeah. So, yun yung Oo. naano ko sa pagiging engineer. Okay. So, Same. napipicture mo yung sarili mo na, nandun ka sa site. Oo, ganun. Oy! Parang, oy, tama, tama. Lakas maka-formal, no? Oo. Ganun din sa'yo, Jericho. Ako ganun din, na parang ikaw yung pinaka overseer ng project na related sa building. And then parang nung bago kasi ako mag-take ng course ng civil engineering. Yung view ko ng civil engineering is more on talagang buildings and bridges and Tama. roads. Yun lang. Ah, Wala akong ibang Kasi idea na parang broad pala concept ng siya. civil about construction. Magko-construct ako ng building, ganun. DPWH, ganyan. Oo. Okay. So ngayon, ayan na, nagkakaroon na kayo idea, okay, civil eng. Kasi nga, ina-associate niyo sa buildings construction. Pagdating doon sa college na, ayan na, nakapasok na tayo sa university. Ano yung, may point ba na parang mas nabuksan yung isipan nyo na, civil eng, hindi lang pala siya tungkol sa pag-construct ng building. Meron pa bang ibang bagay na inaaral sa civil eng? Baka ito yung isang something na pwedeng ma-share natin sa mga students na pag civil eng ba, talagang buildings lang ba yan? Or meron pang other things na inaaral pagdating sa civil eng na pwede nilang ma-explore? Jericho? Oo, napakarami. Kasi sobrang broad ng civil engineering. And then talagang at some point, pipili ka lang ng gusto mong gawin kasi you can't do it all. Like for example, civil engineers din ang nagde-design ng dams Ng? and drainage. Dams, okay. Dam, mga and drainage, ganyan. So yun yung parang hydrology side ng civil engineering or hydraulics. Then meron din sa transpo, yung nagde-design ka naman ng road networks, gaano kalalapad yung kailangan na width ng kalsada for that traffic demand, and then kung gaano yung
urban planning na concept. Oo, may urban planning aspect din. So like gaano ka yung curvature ng kalsada, kailangan ding alam mo yun kasi hindi ka pwedeng blindsided na pag may kasalubong ka, dapat meron kang viewing distance. May yung ganun. Sa and then sa airports kunwari kung gaano kabibigat yung dadaan ng mga sasakyan, kailangan mo ma-design din yung thickness ng road and yung mga kung gaano kalakas gaano kalakas um, yung soil na pag-aanuhan nung concrete ano mo. So marami. So si Chard marami din yung masasabi pa. Oh, Mag-add ka, Chard. in addition to that, so meron pa parang geotechnical naman. So Geotechnical, paano mo more siya on soil engineering. So parang more on stabilization ng ano. Depende kasi sa structure na itatayo. Ganun. Tapos parang may specific specialization siya for that. Tapos meron din mga wastewater treatment. Yan. Pang civil engineer din siya. So, pag nagkatrabaho ng ChemEng din kasi ang ChemEng meron ding Envieng eh. Tapos pwede. exactly. Actually, sanitary. related siya. Yeah. Oh, we call them sanitary engineering. Okay. Tapos, ano pa ba? Project Ayun, management. Project management, although very general siya, di ba? Can be applicable to all other fields. Pero masasabi mo, pagdating doon sa wastewater na industry, ano specific yung ginagawa ni Civil Eng? dalawa kasi yan eh. It's either sa landfill ka. So minamanage mo kung paano mo i-design yung size ng landfill, depende sa kung gaano karami yung waste from the city na sineservicean. Ganun din, same, sa wastewater treatment plant, more on sizing ng ng mga tanks. Tapos, although syempre alam mo yung mga specific elements nung kung paano mo pagkakasyahin yung mga. So yun, so more on designing talaga ng mga structures within those. Pero I think yung science behind the wastewater treatment, of course, pang ChemEng. Pero the design of the overall plant, structure, lahat yan pang civil. So talagang go ahead, Jericho. Nung nag-work ako sa Makati, meron kaming project na sa Muntinlupa, design of wastewater treatment plant. So yun yung iba't ibang structure na related sa wastewater, like ano bang mga pond or something like mga ganun, and then i-design namin dahil kami yung sa structural side. Pero kumbaga ayun, in terms of sa sanitary, yun nga yung parang may data ka kasi na ng galing sa, let's say sa municipality, ganito karami yung magiging yung flow ng water. So ganito yung size dapat ng tanks and everything. So meron din siyang parang nagkakaroon din siya ng intersection with other engineering disciplines. Kasi ang civil engineering isa sa oldest branch of engineering. Kasi before nagkaroon ng mga more specific na engineers, meron lang military and civil. So kaya kami civil engineer kasi kami yung side na hindi involved sa lahat ng military works. Okay. And then kaya siya, pero kasi kung iisipin mo parang paano naging related yung civil doon sa ginagawa namin, no? Para from the word itself, civil, hindi ka magkakaroon ng idea kung kung ano ang ginagawa namin as civil engineers. Pero yun yung pinanggalingan nun. Siya yung opposite ng military. So kami yung kumbaga dati way back I don't know 100 years ago. Civil engineers yung may ang responsible sa mga works related to non-military na works. So yun. Okay. So pagdating ba sa civil engineering, merong mga certain ano bang tawag doon? Specialization. So yun yung sinabi nyo kanina, tama ba? Okay. So nung time na nasa nasa college, siyempre na-expose kayo sa may iba't ibang branches pa pala or specialization na pwede kong i-take under civil engineering course. Although yung naging una yung background ng high school kayo is just all about construction ng mga buildings. Nagkaroon ba ng point na parang parang gusto ko tong other specialization na to, or naging firm na kayo sa utak nyo na hindi, gusto kong i-take yung related to structural engineering or anything related to that? Chard. Ang hirap sabihin kasi yung specialization at least sa UPL. Kasi thesis lang
Kumbaga, everyone takes all those, Naka-general. different branches. So, kumbaga, very general talaga yung C. So, ikaw na lang magde-decide sa thesis mo kung Sa ano yung UPS gusto Banis ba mo. walang parang kasi di ba alam mo si ChemEng, meron kaming may general curriculum tapos may major in sugar, may major in ano ba? Walang ganun. Walang ganun Wala. sa Wala. Okay. So naka-general curriculum tapos So, pwede mo na lang sabihin yung sa thesis mo, kumbaga. okay. Gusto mo. Although, syempre, very limited pa rin siya kasi 6 years lang siya. So, Sa, hindi ko sa masasabi na, sa ibang university ba aware kayo kung meron silang parang mga major? Meron. meron. Oh. Sa Like Lasal, sa Lasal, ang alam ko, meron silang magse-specialize ka in structural or transportation, something like that. Kasi yun yung parang may additional sila na electives ata kapag nag-specialize sila sa ganun. Okay. Gets. So, nung nag-thesis na kayo, naka-focus doon sa sa gusto nyo, structural related ba? Kayo, Jericho? Medyo, pero hindi fully. Kasi ang Semento yata structural, yung thesis mo, hindi ako nagkakamali. oo, Di di ba? ba? Yung mga classic na maghahalo-halo ka ng kung yung ano-ano. Uy, wag ka, naging investigation best thesis project. yun. Nagkakano ka ba nun? Yung nagkaganyan ka ba? Oo. Pinagdaanan ko yung mga pagsisieve na ganyan, mga Nagdaanan niya yung pagbabibrator. oo. Ano? Ay, meron kasing tinatawag na Oo, iba-vibrate mo may yung, ganun talaga. Okay. Kasi Baka mga MPRCB na. hindi, kasi kailangan mo yun para yung air bubbles nung concrete Oo. mawala. Kasi mawala. hindi parang magiging ano kasi siya, magiging weak spots yun ng concrete kapag meron kang mga air bubbles na tinatawag na honeycomb. Anyway, ano siya, very technical. So, sa akin, sa part ko, mahirap kasi ang mag-thesis ng structural engineering. Kasi parang well established na yung discipline na parang ang hirap ng mag-explore ng something na bago. Lalo pa for an undergrad, parang mahirapan ka talagang humanap ng topic na alam mo yun, na related sa structural engineering like calculations or modeling, napakahirap niya. So nung time na yun, more on ang inisip ko ay something na related na medyo may pagka-chemistry din kasi nga 'di ba mahilig ako sa chemistry. So parang materials science part na yung alam mo yun, maghahalo ka ng something dun sa concrete and then to check kung ano yung effect niya in terms of strength, durability, ganyan. Yan. Di ba, ginagamit na ba yan ng DPWH? Yung semento mo. Hindi ko alam. So, Wag niyo na pong gamitin. Ngayon, question. Ano yung, para sa mga students natin, okay, na in a way nagkakaroon na ng idea, o sige, baka gusto kong mag-take ng Civil Eng. Kung may bibigay kayo na dalawang subjects, isang pinaka-favorite na subject, ano yon? And then, anong konting overview about that subject, anong pinag-aaralan? Sa pinaka-simpleng paraan na kaya niyo explain. And then, pangalawa, ano sa tingin niyo yung isa sa least favorite na subject ng isang Civil Eng student na pwedeng yan yung pakaabangan ng ating mga estudyante. Hindi naman sa discourage pero isa yan sa mag-ingat kayo. Sinong gusto mauna? Sige, una na ako. Sige. Ako siguro most favorite and least favorite parehas. Universal sagot Anong parehas structural engineering. Structural Kasi engineering. sa LB, 5 structural engineering subjects yung te-take mo. So 5 semesters kang kukuha ng iba't ibang structural engineering courses. Siya yung favorite ko kasi I ended up doing that. Pero siya rin yung sobrang mahirap sa lahat ng subjects ng CE. So, Richard, gusto lang sabihin ni Jericho na magaling ako. Mahirap siya. Pero totoo kasi yun. Interesting siya. Kasi sobrang theoretical niya. Ang dami niyang parang yung mga structures kasi kahit gaano pa siya ka-complex, pwede mo siyang i-reduce or i-discretize into smaller portions. Okay. So yun yung parang itinuturo sa structural engineering. Pero mathematically and mentally napaka din niya,
complex. Okay, very complex. Meron ka bang isang specific topic na share ano yung inaaral nyo doon? Pwedeng Oh, so kunwari, ika-calculate nyo yung strength ng mga beam and columns. So sa isang, let's say sa isang bahay, sa bahay kasi 'di ba meron tayong poste. So yung poste siya yung nakasupport, siya yung nagsusupport sa beam. Ano ba sa Tagalog? Biga ata ang tawag sa beam. So yun yung mga horizontal elements. And then yung ano yung biga or yung beam, siya yung nagsusupport sa sahig, yung slab. So lahat yun, inaaral mo yun sa structural engineering kung depende sa bigat ng load or kunari kung ano yung gamit mo sa structure, like pag residential, obviously mas mababa siya ang load kumpara mo sa industrial. So ide-design mo yung structure, yung elements, depende dun sa load na yun. So meaning yung design mo is optimum, hindi ka nanghuhula lang. So yun yung um, tama yung quantities. So in terms of tama yung design means yung quantity ng materials na gagamitin mo ay tama. So hindi ka nag-over specify, and that also means na makakatipid yung client mo. So economically, ano rin siya, advantageous kapag ka nagpapadesign ka sa civil engineer kasi tama ang pagkaka-design. And then iba't ibang materials din 'yan. So hindi lang concrete, meron ding design for steel, bakal na na structures, and then may timber din. Kahoy kapag gusto mong gumamit ng kahoy. And then meron pang ibang mga more mga novel materials, pero usually doon nagre-revolve sa tatlong main materials yung structures. Go, Chard. Ano namang natipuhan mo at medyo hindi natipuhang subject sa civil eng? Basically, wala akong ano eh. Rinig ba ako? Ayan. Oo naman. Ayan. Basically, wala akong wala akong favorite na subject eh. Naging favorite. Oh, siguro ano na lang, more on kung ano yung para sa akin kasi parang pare-pareho yung tingin ko sa lahat ng subject eh. Parang kapag mahilig ka sa problem solving, analysis, tsaka pag-design, I think civil engineering yung para sa kasi ano yan eh. Once lumabas ka sa math, from NSci pa lang, yun, madadevelop mo na yung ganong klaseng thinking. Hanggang pagdating dun sa CE subjects. So yun, para sa akin mahirap din talaga lahat eh. So para sa akin ano yun, masyadong mataas yung barrier, kumbaga yung intellectual barrier or entry sa mga sa engineering courses. So yun. So yun yung maipapayo ko kung dapat gusto mo talaga yung field mo. So kapag mahilig ka mag-solve, I think regardless kahit anong subject yan, kahit mahirap, may enjoy mo siya. Pero totoo mahirap, sobrang bigat ng workload. So kapag Although, kapag pumapalya na ba sa math 17 pa lang sa basic math, ano na papapayo niyo? oh, ano yan eh, may three levels of difficulty yan eh. Yung math pa lang, mahirap. Tapos pagdating mo sa NSci, ibang klase ng way of thinking dun eh. Iba yung madedevelop mong problem solving skills dun eh. Parang tapos sa CE, ganun din. Iba na naman. Parang ibang klaseng pagde-design, tapos may mga economical optimization ka nang iniisip. So, ang takeaway para sa students, yung basic na math, isip-isip na kayo. Oo. Yung numbers na ay naghuhurumintado. Tapos mag-e-ensay, so combination na ng physics and engineering. Yung kakalagasan, di ba, pagdating sa engineering eh. Statics, dynamics, strength of materials. Kalagasan na. Tapos kanya-kanyang mga hardcore subjects. Okay, sige. So ngayon, ayan na. Pagkatapos nyo bang mag-aral ng BS, dumiretso kayo sa master's agad or nagtrabaho muna kayo? Diretso, aral. Industry. Industry muna, di ba? Okay. So mula dun sa pagka-graduate ng university, then papunta sa inyong first job. Ano yung nasa isip nyo that time? Meron ba akong tina-target na specific company or specific work agad? Ano yung mga naging considerations nyo sa pagkuha nyo ng first job?
Ako muna siguro. Sige. Ako ang ginawa ko noon, nag-job hunting ako. Nag-search ako sa Google, ano yung highest buildings in the Philippines. Okay. Totoo yun. Tapos titignan ko kung sino yung developer nun, sino yung contractor nun, sino yung designer nun. Tapos parang checklist ko na yun. Ay, ito yung mga companies na. Tapos, on top of that, gusto ko rin sana, preferably, pero hindi naman requirement, parang multinational if ever. So, yun. Tapos I end up working sa Arcadis, which is a multinational tapos consultancy ng mga buildings sa Philippines. Ganun siya sa akin. Ikaw, so kinonsider mo yung gano'n, parang kumbaga in a way may prestige multinational company. Tatayo Kahit ng paano. pinakamataas na building. Dapat tinayo yan sa sa Mount Apo para sure na pinakamataas. By elevation. Okay. Ikaw, Jericho, ano yung consideration mo nun? Ang akin kasi gusto ko talaga nun maging structural designer. So, kasi yung mga companies na familiar ang mga tao like DMCI, mga EEI, mga ganyan. Contractor kasi sila. Hindi sila yung nagde-design. So contrary to hindi kung doon ako nagpunta sa mga ganong companies, hindi ako yung designer, more on ako yung magma-manage nung dinesign ng ibang engineers. So nung time na naghahanap ako ng work, naging factor kasi nung undergrad kami, nag internship kami sa isang researcher na may PhD, ganyan. So, ang works niya nun ay related sa mga earthquake engineering. Then, yung pinag-workan namin nung internship, consultant siya nung company na I ended up working with sa Makati. So, kaya ako, kumbaga yung company na pinagtrabahoan ko it's a local consultancy firm. Pero ano na din siya, 65 years or more than na din. Pero hindi siya, kumbaga kasi pag consultant ka kasi sa structural design, parang hindi siya yung mga contractor na sobrang lalaking pangalan eh. So hindi ka masyadong kumbaga kung naghahanap ka ng work, hindi ka magkakaroon ng idea na may mga ganun pala. So kaya ko nalaman yung company kasi may connections. Okay. And then may mga alumni din na doon na nagwo-work from UPLB. So okay. Ngayon, although hindi nyo nabanggit something about maybe salary expectation, pero itatanong ko na din kasi 'di ba isa yan sa common na nagiging interest na pag-usapan ng mga estudyante, lalo na yung mga gusto mag-engineer. Sabi, ano tayo, 'di ba pagbata pa lang ako kaya high school nga, gusto mong yumaman, mag-engineer ka, mag-doktor ka. Parang natatawa na kayo. Ayan. Magpaka-real talk tayo, di ba? Ano yung siguro masasabi nyo? Any perspective about expectation ng isang estudyante na, pag nag-engineer ako, papirma-pirma na lang ako, mando-mando. Nakagad yung sweldo ko. It's a prank! It's a prank. Ano masasabi mo, Chard? Hindi, pero totoo yan eh. Kasi actually, isa yun sa mga reason kung bakit, yung pala di ba tinatanong mo kanina yung mga motivation. Isa yun sa mga reason kung ba't din ako nag-engineer eh. Sabi nila, isang pirma mo, 10K daw. Yan, ganun daw. So, siyempre sabi ko, 10K sa isang taon. Iniisip ko, uupo na lang ako, tapos dami na ng pera. Okay. So, ayun, ano ba? Pagka-graduate, parang sabi ko, akala ko talaga yayaman talaga ako. Tapos may mga nakausap na akong some people kung magkano yung sahod nila. Nagulat ako. Una, binabaan ko pa yung expectation ko eh. Akala ko pag fresh grad ka, pwede kang makakuha ng salary na around 6. Akala ko average siya. Average 60K. Agad. Tapos 2014 pa yon. 60K, akala ko 2014 pa yun. So magkano na equivalent nun ngayon. Diba? So, tapos nung first job ko, ang liit talaga. 20K lang plus allowance. Tapos ayun, ganun. So ano pa yon? I think back to 2014 mataas pa yon on sa average ng entry level sa mataas yan. Sa Philippines. Mataas yon. Which is nagugulat pa nga sila bakit Kasi
in reality, ang dami kong in-apply na job, marami rin ako nakuhang job offer. Bilang siyempre, coming from the top university. Normally, madali naman makakuha ng job offer. May mga nag-offer ng 14K, 12K, parang ano agad yun eh. Oops! Ano na? so yun yung i-expect na salary. So, ang takeaway natin kay Charles, huwag kayo mag-expect agad ng 50, 60 mil. Wala kayong mahanap na gano'n. Fresh grad. I mean, definitely, siguro merong mga very rare companies, I don't know, tsaka lalo na siguro, na possible siguro yung mga ganung kataas as entry level. Possible yun. Possible siya. Be fair, possible pa din siya siguro specific sa mga corporate na management trainees na mga na trabaho. So, depende din. So, Depende talaga. pero the reality is, yung average. Average. Average mga 13. Yan yung common, di ba? Correct. Tapos, imagine mo, nasa Makati ka pa nun. Kasi may isa din akong job offer na parang 14K. And then sabi ko, din-negotiate ko. Sabi ko, kasi ganito po ako nag-gumrad with Latin honors, ganyan-ganyan. Tapos sabi, sige, offer kita ng 15. So, tinaasa naman niya. Pag-bargain ko. Grabe. Pero may isang nag-offer sa akin. Hindi ko na lang papangalanan, no? Dahil, naman, kumbaga for confidentiality. 25K starting. Pero yung work na yun kasi, more on, yun yung work na hindi ko gusto. And then may isa kaming batchmate din natin na nag-work for them na hindi din niya natagalan yung work kasi parang hindi fulfilling yung trabaho. After 3 weeks ata. Oo, di ba? After 3 weeks, umalis na siya doon sa company. Hindi niya nga nakuha yata yung salary niya for that 3 weeks. Kasi parang, yun. Baka ayaw ni... Kasi nagde-develop siya ng mga subdivision, ganyan. Ayaw ni Jericho kasi yung trabaho 24/7 magaganon. So, ayun. Posible ka makakuha ng more than 20K. Very rare cases yung mga... Correct. 15, hindi ko alam. Maliban na lang siguro kung tagapagmana ka ng tatay mong contractor. And isa rin sa mga na-observe ko, I mean, nung nasa industry na, real talk tayo, di ba? Kasi may top universities. Sometimes, etong mga companies na to na possible magbigay ng ganong opportunity na very high salary agad sa simula. Yun nga, very rare cases to and for sure nasa top universities yan. And then at the same time, I think yung reality din pagdating sa engineering na ito, kailangan ng mga technical expertise, di ba? Posibleng over time, may mga kilala tayo na nasa Pilipinas din naman, to be fair, di ba? Na malaki yung sahod nila. Pero it really takes long time bago mo maabot yung level na yun. Di ba? I think that's the reality. And kung tulad natin, siguro na millennials na, di ba? iba din yung thinking na natin di ba? Tapos depende rin yan sa ano ba yung priorities natin. Gusto ba natin na ano ba to? Magpa-first job tayo for the sake na makakuha ng trabaho and learning lang? Or itong first job natin is ito yung inaasahan ko na in a way makakapag-build ng foundation ng ano ko, pagiging financially stable, di ba? Is it something na gagamitin ko sa future kasi gusto ko mag-aaral? So iba-iba yung priorities natin. Di ba? So, yan yung reality pagdating sa siguro sa engineering. Tsaka I think sa sobrang dami din gusto mag-engineer, di ba? Nagiging saturated ang industry. I think oversaturated nga. Kaya hindi tumataas yung sahod. Okay, at dahil dyan ang conclusion natin sa mga students na nakikinig ngayon, huwag na kayo mag-civil Huwag na kayo mag-engineering in general. Biro lang. Hindi, para sa akin merong mga people na destined for engineering talaga. I think kapag kapag high performing ka naman, madali rin naman talagang umakyat. Tama. Pagdating sa corporate lado. Kaya lang ang nagiging problema kasi marami talagang sobrang daming engineers, kumbaga yun. So, parang yung culture tuloy ng industry, parang left behind. Parang paano ba? Tama. Hindi nag-a-advance, gano'n. Saka kasi sa sobrang dami ng competition, meron talaga mag-o-offer sa'yo ng lower services kasi parang kumbaga bakit ko kukunin yung services mo, ang mahal-mahal mo, makakahanap ako ng
sa iba ng lower price. So, ayun. Kaya, yun din yung mahirap sa Pilipinas kasi parang yung professional organizations parang hindi nare-regulate ng maayos yung industry. Correct, correct. Kaya like pwede kang magbaba, alam mo yun, talagang ibababa mo yung presyo like kunwari sa design, parang bababaan ng yung presyo. So to the point na naapektuhan na yung buong industry kaya hindi tumataas yung fees for engineering design. So yung mga ganong factor. Nagiging cycle din siya sa iba't ibang industry, I guess, di ba? Halimbawa sa mga, ano bang example? Halimbawa ng mga nurses, di ba? Sobrang, at one point, naging saturated din yung industry na yun. Oo, Kaya, hindi na ganun grabe. competitive para sa mga tao. So, parang ano siya, kumbaga parang supply-demand, hindi din nababalanse ng tama. Oo. Di ba? Okay. So, mula dun sa point na naka-first job kayo, jump tayo ng fast forward ng konti doon sa time na nagbalak na kayo mag-masters. So, I think this is something new na pwede nating i-share sa students kasi hindi naman lahat ay nagkakaroon ng chance makapag-aral ng masters. And also, meron din namang iba na kasi 'di ba, yung pag-take ng masters siguro in a way dapat meron ka ring ano bang purpose mo, bakit mo ginagawa yan? Gusto mo ba talagang matuto? Is it something na ano ba additional pagdating sa ito yung na naabot ko or may any other purpose? Ano yung siguro quick overview ano yung thinking sa pag-take niyo ng masters? Jericho. Ayun. So, kasi ngayon, parang sa Pilipinas nga, sobrang dami ng competition. Kailangan mo talagang maging cut above the rest every time. Kasi kung wala kang, parang ngayon, ewan ko, parang sobrang advantageous na lang may masters to the point na parang pag wala kang masters, mahirap kang makahanap ng work na gusto mo talaga na na fulfilling in terms of monetary and also yung experience wise. So ang main driving factor sa pagte-take ng masters ay gusto ko mag-specialize into something na hindi commonly ginagawa ng mga engineer sa Pilipinas. Kasi nung time na nag-work ako, doon ko na realize na sobrang daming structural engineer sa Pilipinas. And then kaya ko inaisip na parang ano yung something na related sa structural engineering na pwede kong gawing niche na pwede kong specialize para alam mo parang mataas yung parang alam mo yung selling value mo sa skills mo and experience. So yun yung reason ko kaya pinili ko yung fire safety engineering kasi parang something na wala sa Pilipinas, walang gumagawa sa Pilipinas, and then ayun, parang something na specialized. Pero nung time din parang nagdadalawang isip din ako kasi parang since wala nga isa siyang industry na parang wala sa Pilipinas, parang nag-take din ako ng high risk. Paano kung after ng masters wala pala ako mapuntahan? So Correct. masasayang ba yung 2 years ko na pinag-aral sa ibang bansa, tapos pagbalik ko ng Pilipinas parang wala ako mahanap na job na related doon, tapos um, balik na naman ako sa pagiging structural engineer, and then alam mo may 2 years ako na gap sa experience, so ibig sabihin mas parang mas mababa yung alam mo yung babalikan ko na situation. So ayun. Okay. So in a way, may intention to upskill, to improve Oo. your value. At the same time, meron ka ding risk na accounted for that because of that particular situation. So sa'yo naman, Chard, ano yung thinking mo behind taking masters? Siguro not only taking masters, actually, yung pagte-take ng masters parang optional. Pero, gusto ko rin talaga siya. Kasi parang, sa UPLB, specifically, parang nakita namin sa mga professors, may mga, nakapag-graduate study sila abroad, which is very inspiring. Actually, yung culture ng pagmamasters abroad sa civil engineering. Mm. Siya more on, mas nakikita ko siya sa mga UPLB, even more than UP Diliman. Yung mga UP Diliman na namimit ko, parang bihira yung mga CE na nagmamasters abroad. Mm. So Culture. yun na rin siguro yung reason kaya I think sa batch nga namin, for example,
halos lahat ng mga with honors nakapag-graduate studies. Mm. So yun, so parang naging culture na rin siya siguro sa amin. Tapos kaya gusto mo rin mag-masters. Tapos on top of that, alam mo rin na ano eh, na alam mo yun, you can get scholarships. So you can get, parang mababroaden yung horizon mo, yung perspective mo once you go outside the country. Correct, Tapos correct. kaya yun yung gusto namin. Tapos ano pa, on top of that, yung allowance mo pa lang sa masters, ano Mas pa, more malaki than sa ang sinasahod mo sa Mm. Philippines. So parang alam mo, nag-aaral ka lang, you're already upskilling, tapos you're specializing for a specific field. Tapos at the same time, ano, okay na rin yung payment. Tapos alam mo pa na after that masters, you have a lot of opportunities right afterwards to to become more expert dun sa field na gusto mo. Hindi lang sa Philippines but anywhere in the world na kung gugustuhin mo. So, yun. Although, ang masasabi ko lang, very, yun nga lang, yung route na yun, hindi, I don't think it's for everyone though. Kasi Correct. very competitive yung scene. So, hindi ko siya masasabi na Correct. parang, kayo lahat, i-take nyo to. Parang hindi mo siya mai-advise for general eh. Diba? So, Kaya nga, ganun. ano din eh, every time na may nagtatanong sa akin students parang about taking masters, kasi ako, hindi naman ako nag-masters, pero at one point, nagkaroon din ako ng thinking na gusto ko mag-take ng masters. And then that time, ang iniisip ko kasi is, magma-masters ako, hindi, magtatrabaho ako sa industry before ako nag-work dito sa consumer goods company. Nag-work muna ako sa petroleum company as a ChemEng, di ba? So parang inisip ko that time, mag-work ako dito sa industry, may practical application. Tapos kung magustuhan ko tong petroleum, magma-masters ako in petroleum. Pagkatapos nun, tsaka ako maybe magtuturo. So yun yung iniisip ko. Tapos nung napunta ako dito sa consumer goods na medyo business-oriented na, naisip ko naman is maybe taking MBA. Pero ano ba yung relevance for me to take that? Kung specific dito sa company, hindi siya relevant. Parang you can go, you can climb up the ladder kahit na hindi ka mag-take ng MBA as long as you deliver the results. So wala siyang significance sa akin. Pero siguro kung lalabas ako ng company and then nakikita ko sa other company may relevance yun, baka I can reconsider taking up the MBA. So I think for students, right, I think tama yung sinabi nyo na dapat meron ka ring specific purpose. Bakit mo ba talaga siya ita-take? And sabi nga ni Chard, hindi siya for everyone. And yun, you really have to think about it, di ba? Kasi hindi naman common nakita mo, oy, mas mataas pa yung allowance kaysa dun sa specific. Hindi siya common. Hindi siya common. Diretso mo na. Siyempre, ibang usapan din yung ilang years na bubunuin mo, di ba, sa pag-aaral. Same yung rarity niyang sabihin natin 60K na entry level sahod. Dun sa rarity nung pag-masters abroad, let's Ay, say. baka naman lahat ng nakikinig din take na ng master. May nag-apply na lahat. Actually okay naman. Pwede naman mag-apply Okay lahat. naman. Pwede naman Actually, apply. to be honest, makapag-apply ka pa lang sa ganitong Nakita ko yung scholarship. isang post mo, Chard, na nilista mo yung mga possible na pwedeng pag-apply ng scholarships. Baka pwede yung mabanggit, Chard, Jericho. Siguro kahit 3, 5, ano bang mga pangalan ng scholarships na pwedeng pag-applyan. Then, bahala na lang sila mag-search. Ano yung pangalan? Yeah. Ayun, yung sa amin, Erasmus Mundus Scholarship. Sa Europe yun. Usually, 3 partner universities na paikot mo siyang pupuntahan for that 2 years span of your masters. And then meron ding Chevening scholarship, yun yung UK. Okay. And then sa US Fulbright. Okay. And then Chard, ano pong ma-add mo? Siguro i-add ko yung sa Japan, yung next scholarship. Next. So yun yung mga I think yung mga achievable siguro. Erasmus Mundus, Yamex. Very popular tong Erasmus. So, ang dami ko nga rin. Very popular, very popular. Kahit sa anong field kasi siya. So, at saka ang maganda kasi sa Erasmus Mundus, parang apart from nakaka-take ka na ng masters, parang nagta-travel around the world ka na din in a way. Kasi kagaya nun, yung degree namin, joint master's degree siya, tas 3 different universities. So yung degree, recognized siya sa 3 different countries. So alam mo yun, yung parang yung diploma, may 3 tatak, ganun. Na pagpunta ko sa Belgium, ganito yung, kumbaga, accepted yung degree or recognized. Mga ganun. So, ayan. Ngayon,
punta tayo dun sa final piece of advice na maibibigay nyo, Jericho and Chard, sa isang high school student na sa ngayon ay nag-iisip ng kanyang kurso, di ba? Again, walang masama kung ang matake mo na path is very straightforward. Kung ano yung gusto mo, yun na kagad. And then, eventually, enjoy ka agad, di ba? And there's also nothing wrong kung siguro magbabago siya from time to time. Kasi nga, happen, di ba? May mga bagay na mag-a-affect sa kung paano tayo gumagawa ng decision. So, anong isang maybe general piece of advice na maibibigay niya sa isang high school student? Jericho. Siguro sa akin, take risk. Okay. Kumbaga i-try mo muna, and kapag hindi, and then alam mo yun, yung build the mindset na parang nandito na ako sa path na to, and i-convince mo yung sarili mo na panindigan yung decision mo, and then talagang kapag hindi na, then saka ka mag-shift. Pero as much as possible, alam mo yun, yung forward looking ka palagi. Kasi sa panahon ngayon na napakarami ng competition, tapos alam mo naman yung tumataas ang standard of ang cost of living, ang hirap din na parang alam mo pa sway ka ng decision. So kasi ang pag ganun kasi, ang dami ding na aapektuhan eh. May impact din kasi siya sa finances mo, may impact din siya sa oras mo, and sa alam mo yun, sa pagod, sa stress. So as much as possible, um look forward always. And then talaga kapag alam mo yun, hindi mo talaga kaya, then saka ka mag-isip ng an alternative na tingin mo yun talaga yung parang path na para sa iyo. Alam mo dapat kung kailan ka kakambyo. Oo. Okay, ikaw, Chard. Siguro para sa akin, sa mga high school students, more than sa pag-choose ng course, siguro mas mag-look forward sila kung paano nila ma-develop yung skills nila. Kasi more than the knowledge itself, kung ano yung ma-develop mo, for example, sa college, yung critical thinking skills mo, problem solving skills, organizational skills kapag interact ka sa mga people. Yun yung mas mahalaga kapag dating mo sa real world. So, for example, kahit maging civil engineer ka or whatever, chemical engineer, kapag napunta ka sa specific job na hindi related sa course, possible na hindi mo magamit yung course itself. Di ba? Tapos, pero yung skills na yun, nasa yun na yun, ingrained na yun. Kumbaga, lang siguro lang din. On top of that, yung ability to learn ng So, kung kunyari ikaw, napunta ka sa management, diba? Which is, hindi masyadong, medyo malayo sa PNL, diba? Pero because you have the right skills, yung soft skills mo, so you can excel on that field, so whatever that is. So, yun lang. So, mas i-develop nila yung sarili nila. So, yun. Correct. So, ang key takeaway natin is you learn how to take calculated risk. Kailan ka kakambyo kapag hindi na talaga kaya. Ako, natatawa sa Richard, ibang kambyo nasa isip ito. And at the same time, make sure that you invest how to improve your skills, di ba? Yun nga. Kasi from time to time, di ba? Dapat nagle-level up tayo ng nagle-level up. Kasi hindi natin alam, baka mamaya in the future, ito na lang pala yung value natin. Tapos hindi na tayo nakakasabay sa kung ano yung hinahanap ng certain industry. Okay. So ngayon, punta tayo sa last part ng ating usapan. Meron tayong last part. Fast talk. Last part. Meron din tayong fast talk. Fast talk? Okay, Tito Boy, pasok. Naghihintay kanina si Richard ng audience. Si Tito Boy. Okay, sige. Chard and Jericho, fast talk tayo. Paano gagawin natin? Una, salita na lang kayo sumagot. Una si Chard, tapos si Jericho. Ganun lang na route. Okay, fast talk. Math or science? Math. Jericho. Science. Thesis or uwian? Jericho. Ano ulit? Thesis or uwian? Uwian. Chard. Uwian. Chard, high school or college? College. Jericho. College.
Okay. Surprise quiz or scheduled quiz, Jericho? Scheduled. Scheduled. Okay, Chard. Copy and answer or answers only? Ano? Copy and answer or answers only? Copy and answer? Oo. Copy and answer. Okay. Jericho. Ano copy and answer? Pakopihin mo pa yung problem. Ay, answers only. Okay. Akala ko parang Akala ko full makakopya ka sa Nako, napaghahalataan gawa. si George. Okay. Nakakopya. Jericho, favorite extracurricular activity? Sports. Chard. Video games. Yun. Akala ko video na. Chard, favorite teacher? Wala. Wala akong Ikaw pa safe no? Ma'am Zafra, siguro. There you go. Same. Ano yan? Civil and ano? Siya yung dating department chair ng civil sa LG. Okay, Jericho, craziest thing na ginawa sa college? Ang hirap naman yan. Wala akong maalala. Mabait. Chard. Nasa computer shop hanggang madaling araw. Hanggang umaga, inumaga sa computer. Pumasok? Hindi, Sabado naman yan. Okay, Chard. Lowest score sa exam? Lowest score sa exam, 37. No, 100. Jericho. Para ako din niya, 39 na tayo. 2 points na. Okay, nagtatapos ang fast talk. Okay, so, ayun, salamat sa oras, Richard and Jericho, sa pag-share ng mga, ng knowledge nyo and experience. And I think, in a way, magiging helpful yan sa mga students, di ba? That's a wrap for our episode number 5. Ang dalawang key takeaway, make sure na ini-embrace natin yung mga opportunities with calculated risk. Diba? Ito yung mga bagay na pwedeng mag-open ng mga posibleng opportunities sa atin. And at the same time, dapat alam natin kung kailan tayo kakambyo. Kailan tayo pupunta sa plan B, sa plan C kapag hindi na nangyayari yung ating plan A. And second key takeaway is to make sure that you always invest para i-upgrade yung sarili natin in terms of skills. Apart from the technical knowledge na makukuha natin sa university or sa pag-aaral natin, very important na nag-i-invest tayo sa mga soft skills dahil yan din yung mga magiging puhunan natin para mag-thrive pagdating sa workplace. I hope you learned something from this episode, and that's it for now. Again, my name is Sir Japes and you are watching The Late 20s Project. See you on the next episode.